January 3 po, pumunta po dun yung lola-lolaan ko. Pero hindi ko pa po alam na hindi ko po pala siya totoong lola. Tapos po nung time na yun, nagtanong-tanong po sila kung kilala ko daw po si Simon, yung Taiwanese na businessman. Tapos tinanong pa po nila kung nagtrabaho ako doon. Sabi ko naman po, nagtrabaho po ako doon, pero kasama ko po yung tita Carla ko po. Doon po sa canteen, sa Jungle Jew. Kasi po may canteen po yung tita ko doon. Una yun, ano po yun quarantine. May COVID-19. Pandemic. Kaya po module po ako noon. Tapos po nung nagkwento po ako noon na sabi po nila sa akin kung nakikita ko daw po si Simon, sabi ko naman po, may po sa tita ko si Simon. Ngayon po, nung time na tinanong po nila yon, sabi niya, kilala ni Lulu mo si Simon sabi. Tapos po, nung time po na yon, nung January 4 na po, bigla po silang nangulit sa akin, natanong kung gusto ako magtrabaho, kung gusto ko kumita ng pera. Siyempre po, nung panahon po nito lang din po yung year, nung panahon po na yun, gusto ko rin din po magtrabaho. Sila po, tapos si Jacobe, si Norman, si Pilya, tsaka si Rudy Salangsang. May isa pa po silang kasama pero hindi ko na po kilala yon. Tapos po, kinuha po nila ako. Ang sabi, anong time po kasi na yun, nasa paalam na daw po sila kila mama. Kaya po pumayag na po ako. Tapos nandun na po ako, tumatawag po sila mama. Nahanap po ako. Tapos sabi naman po ni Bilya, yun po yung lola ko, na okay na, kinausap ko na sila mama mo. Tapos po nung day, hanggang February po, nung March 17, doon na po nila ako dinala sa Caloocan. Saan ka raw magtatrabaho at bakit ka kinukuha? Sa daw po, kasi gusto po daw nila ako pagtrabawin doon po kila Simon. Kasi po, na ginamit po nila, na gusto po nila pagkakitaan. Ano tong sa Simon? Anong nationality niya? Businessman po. Anong nationality? Pilipino ba siya? Hindi po, Taiwanese. Taiwanese. Okay, nung nakasama ka nila, dinala ka sa isang lugar? Po ako, kila Lula Bilya. Ngayon po, nung March na po, 17, pinunta po nila ako ng Caloocan. Tapos doon na po nila ako kinulong. Tapos doon na po pala sila gumagawa ng kaso. Kinasuhan po nila yung businessman, si Simon po. Alam mo yun? Hindi po, ginamit po nila ako. So, naisang pa yung kaso sa korte? Sinampa po nila kasi nitong first hearing ko lang po nalaman, sinabi po nila sa akin. Nihintay ko nga po na ilabas nila ako, naipunta nila ako sa hearing, hindi po nila ako pinunta. Kita po nila ako na naawa na po sila sa akin. Pinalaya po ako nung asawa nung Rudy na nagkulong sa akin. Nung nalaman mo na may hearing, tas breakdown, anong agad reaction mo? Nagulat po ako kasi paano ako marerape hindi ko naman kilala po si Simon. Tsaka po nung time po na yun, nung nalaman ko yun, nagulat na po ako sa kanta, umiiyak na po ako. Pag isa ko lang po, umiyak po ako, sabi ko, malaking gulo ata itong mangyayari na to. Kala ko trabaho. Tapos ilang beses na po ako nagmakaawa sa kanila halos araw-araw. Nakikiusap ako kanilang pauwiin na nila ako kasi miss ko na po yung pamilya ko. Iniisip ko po dahil nung time po na yon, hinahanap din po ako ng pamilya ko. Hindi po nila alam kung nasaan ako. Hindi ko po sila makontak kasi lahat po ng account ko, number ko, nasa kanila. Yung nagsampa sila sa prosecutor's office, hindi kayo sinama sa prosecutor's office? Hindi po, kasi po hindi ko. SBMA ay isang chartered na organisasyon po yung sariling batas po nila. Katulad din po ng Clark, may mga pulis sila doon, na pinamumunuan ng mga sarili. So yung jurisdiction po siguro nilang pinabanggit ay yung administrative control. Nabanggit naman ni Spokes na ang ating mga distritong opisina doon ay nakahandang tumulong. Siguro may isa pa tayong pwedeng tingnan na avenue
makikipag-ugnayan po kami sa aming WPP